tutorial na naman na bago. Bago sa mga baguhan. Pero kung mayroon na kayong ganitong experience or alam niyo na ang isang octocoupler, mapapamilyarize nyo ito guys. Kasi yung tutorial natin kung ano ang trabaho ng isang octocoupler at kung ano ang function sa loob ng octocoupler. Shoutout pala sa mga nag-request sa akin, si Eugene Butihin from Luzon, kay Alpon Cute Travel Makers, pati sa mga ka-grupo ng Solid Beat. Aking viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa Orso Electrons. Subscribe, like, and share. Umpisa na natin guys ang gagawin nating circuit ng octocoupler. How it works, octocoupler. This is the component parts of manual octocoupler circuit. One is 330 ohms 1/2 watt resistor. Next component is 22 ohms 1/2 watt resistor. And the third component I cut from the broken backlight LCD TV. This is a 3 volt DC SMD LED bulb. This three component is a primary setup circuit supplied by 9 volt DC. Proceed to the second component, secondary setup circuit. One is a 2 pieces 150 ohms 1/2 watt resistor. Second component is a LED bulb 3 volt DC. And the third component, it is a LDR, meaning LDR is light dependent resistor. Yung guys, umpisa na natin sa breadboard ikabit kung paano ang laman ng ating octocoupler. Una guys ay ikabit ko yung itong LED bulb na ginawa ko. LED bulb na ginawa ko ng galing sa backlight ng LCD. Yan. Kabit siya natin dito. Tapos kabit dito sa kabila. Kailangan hindi mag-short. Tapos yan. Kuha ako ng 22 ohms resistor. Tusok ko dito. Tapos tusok ko dito. Ngayon ikabit ko naman yung 330 resistor ohms. Balik natin dito. Ganyan lang kadali guys yung ating unang primary setup. Lalagyan ko na ngayon ng supply. Meron dito. Tapos yung negative natin, sikabit natin dito. Nakakonect sa negative ng bulb. Yan. Ito na yung supply natin sa primary. Ngayon, pailawan natin kung mag-ilaw. Supply natin ng 9 volts. Ayan. Ito yung supply natin 9 volts. Galing dyan ang 9 volts. Supply natin ng 9 volts siya. Kabit natin ang negative. Kabit natin ang negative. At saka itong positive. Uy. Na, nag-ilaw na yung primary natin. Next natin setup is yung secondary setup natin. Kabit natin yung LDR natin. LDR. Ayan, nakabit na yung LDR. Tapos ang LDR yung bulb. Ito yung bulb natin. Kabit natin dito yung bulb sa negative to positive ng yan, LDR. Tapos yung dalawa nating 150 bali 300 ohms. Ito natin ikabit sa may positive ng lead. Positive ng lead backlight lead.
bulb natin. Yan, dali lang guys. Ayan na. Tapos lagyan natin ng supply. Ito para sa negative, tusok natin dito. Ito namang isa is para sa positive, tusok natin dito sa connection ng resistor. Ngayon, lagyan natin ng supply. Supply 9 volts din ang supply. Ayan na. Bali nag-ilaw na siya yung lead bulb natin guys. Nag-ilaw na itong lead bulb. Ngayon guys, subukan natin yung lead bulb ay yung octocoupler. Halimbawa yung octocoupler natin is walang primary voltage dito sa lead SMD natin. Subukan natin kasi halimbawa mawala ng ilaw, takpan natin yung lead primary natin. O di ba? Nawala yung ilaw niya kapag walang ilaw yung primary natin. Ngayon, walang ilaw yung primary natin na walang voltage na papasok dito sa SMD lead bulb natin, walang ilaw siya. Ibig sabihin, pag walang ilaw yan, tanggalin ko yung ilaw. Ibig sabihin, pag walang ilaw yan, kahit may supply yung secondary, hindi siya magsiswitching. Kaya pag may ilaw yan, magsiswitch siya. Magkakaroon siya ng iilaw din yung lead natin na bulb sa secondary. Ganun ang sequence ng octocoupler na feedback na sinasabi. Halimbawa naman yung ayan kapag wala din supply sa feedback natin dun sa secondary, mawawala din yung ilaw nito. Pag mawala din ng supply ng secondary natin, kailangan may supply yung secondary natin para makaswitching siya. Kabit natin yung primary. Yan. Ibig sabihin yan, itong secondary natin, may supply siya na 5 volts. Ito, magsiswitch to sa pamamagitan ng ilaw nito. Ito naman, hindi rin to magsiswitch sa secondary kung walang supply yung voltage din dito. Yan, di ba? Ibig sabihin yan, hindi rin to magsiswitch pag wala din tong supply. Ngayon, halimbawa gumagana siyang dalawa, may mga voltage silang dalawa, o yung voltage sa check mo. Na-check mo yung voltage ng primary at secondary mo. Pero, may mga voltage siya, pero hindi siya gumagana. Ibig sabihin, pag na-check mo yung feedback niya, ganun ang nangyari. Ibig sabihin yan, kasi nawala yung ilaw na nagpipid sa dito sa LDR natin, hihina or mawawalan din ng, hindi rin gagana yung 5 volts ng yung switching ng ating secondary. Ganun ang sequence ng ating octocoupler. Ayan, ibig sabihin yan, sira yung octocoupler. Pero pag hindi sira, pag tinanggal mo to, ibig sabihin yan, iilaw yung ating lead bulb natin. Ganun ang sequence ng octocoupler. I-demonstrate ko guys yung circuit na ng octocoupler. Ito yung paa ng octocoupler. Ito, paa yan. Ito, 1, 2, 3, 4. Bali ito guys. Ito yung sa loob ng octocoupler niya na may LDR at saka ito yung bulb. Ito yung bulb. Ganun ang nangyari ng octocoupler natin. Ayan. Ito guys na negative at saka positive. Pumasok dito yung lead indicator natin. Bali ito yung lead na in-install ko. Ito yung lead na in-install ko guys. Papunta sa 150 ohms. Lead 3 volts papunta sa 150 ohms. Another 150 ohms. Ito guys ay papunta sa negative at saka positive. Ganyan ang nangyari. Ito yung secondary. Dito naman sa primary guys, ganito nangyari. Ito yung resistor natin na 22 ohms.
papunta sa 330 ohms. 330 ohms. Ito papunta sa negative, ito naman sa positive. Ganyan ang nangyari sa circuit natin ng feedback. Bali ito is may 9 volts. 9 volts siya DC. Kapag ito mawala ng ilaw, hindi to gagana yung circuit dito. Kapag mawalan to ng ilaw, kapag ito naman mawalan ng supply, ito mayroong supply, mawalan din ng supply dito, hindi rin to gagana to. Hindi rin to gagana. Dalawa lang yung switching nito, dalawa. Itong ilaw na to, para mag-ilaw siya, tapos yung voltahe na magsiswitching sa kanya is andito rin sa 9 volts na to. 9 volts DC. Ito yun guys, para ma-picture out nyo yung octocoupler. Ito yun guys, minsan ito yung dahilan ng unit natin. Hindi natin napapansin na wala pala itong mga supply o sira ito. Pero kadalasan sa mga ganito, hindi ito sira. Nawala lang yung supply dito sa primary o secondary. Yung supply nito o yung supply dito. Ganun na nangyayari sa para supply natin. Ayun guys, bali maraming salamat sa inyong lahat, sa mga supporters ko, sa mga viewers, sa panonood ng aking vlog. Ito po yung Orso Electrons. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share para sa mga baguhan at sa mga bagong viewers ko. Salamat sa inyong lahat sa sumusuporta sa channel ko. Thank you.